Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Nakalimutan ni Samantha na kumustahin si Juday nang iyain siya ni Gab na mamasyal sa malawak na lupain na pagmamayari ng pamilya nito. Nalibang ang isip niya sa mga kwento ni Toto at Erica tungkol sa binata habang sakay sila sa owner-type jeep. Ibinida ng dalawa na isa raw si Gab sa pinakamabilis pagtanim ng palay sa lugar na iyon. Masaya ang pamilya ni Gab at malapit sa isa't isa. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, ay nahinuhan niyang isa ang lolohosan nito sa mga pinakamayaman sa lugar na iyon. Pagsapit ng tanghalian, ay dinala ni Gaba ang owner-type jeep sa kinaroroonan ng mga nag-aani. Doon na raw sila manananghalian. Nakatirik sa gitna ng palayan ang isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga puno. Bago makarating doon, ay kailangan nilang tumawid sa pilapil. Naunang bumaba ng jeep sina Erica at Tono na parang baliwalang lumalakad sa maputik na pilapil. Hindi niya alam kung kaya niya itapak ang mga paa sa putik. Maya-maya pa ay nakita niya nakasulong na sa mismong maputik na bukid sina Erica at Tono. Noon niya napansin na wala ng pilapil sa bahaging iyon. Abot hanggang sa ibaba ng mga tuhod ng mga bata ang lalim ng putikan. Nakita na iginala ni Gaba ang tingin sa paligid bago ito humarap sa kanya. Nagtaka siya nang lumapit ito at umakmang bubuhatin siya. "Anong gagawin mo?" tanong niya at bahagyang lumayo rito. "Kailangan buhatin kita. Hindi ka sanay lumakad sa pilapil. Baka magsukat ang mga paa mo." Casual na paliwanag nito sa kanya. I can manage," aniya. Pero ang totoo ay kinilig siya sa pag-aalala at pag-iingat na ipinakita nito sa kanya. "Huwag na matigas ang ulo mo." Pagkasabi nito ni Yon ay wala sabi-sabing binuhat siya nito. Napilitan siyang yumapo sa leeg nito upang huwag mahulog. Muli niyang naaamoy ang mabangong singaw na katawan nito. Naalala niya ang gabing binuhat siya nito patungo sa sakyan dahil sa kalasingan niya. Naalala niya ang panunokso niya rito at kung papaano tiningnan nito ang mga labi niya na para bang nais siya nitong halikan. Ramdam ni Samantha ang paglubog at pag-ahon ng mga bota ni Gaba mula sa putikan. Pero nanatili ang kisig ng mga baraso nitong nakahawak sa kanya. Walang kahirap-hirap na naitawid siya nito sa putikan. Ibinabalang siya nito nang marating nila ang tila islang kinatitirikan ng maliit na bahay. Naroon sina Judith, Manang Cora at Sarah na naghahanda ng pananghalian. Naghuhugas ng mga kamay ang mga magsasaka sa poso na nasa gilid ng bahay. Tinutulungan ni Tono sa pagsalok ng tubig ang mga ito, habang si Erica ay nangunguha ng kalamansi sa puno na nasa gilid ng lubluban ng kalabaw. Inilatag ni Sarah ang dalawang malalapad na dahon ng saging at doon iniligay ni Manang Cora ang kanin na sinandok nito mula sa malaking kaldero. Doon na raw salo-salong kakain ng lahat. "O Sarah, nasaan ang basket? Doon nakalagay mga plato at kubyertos na gamitin ni Manong Gab at Manong Samantha mo." "Nakalimutan ko, ma. Akala ko nakasama na sa bitbit ni Manang Cora kanina eh." Nagpapaumanhing sabi ni Sarah.
Naiwan mo pati ang galon ng mineral. Ikukuha na lang kita ng buko. Sabi ni Gab sa kanya nang marinig ang sinabi ng ina. Baka sumakit ang tiyan mo kapag uminom ka ng tubig na galing sa bukal. Bago pa siya makapag-react, ay hinubad ni Gab ang suot nitong kamiseta. Nalaglag ang mga panga niya nang tumambad ang matibunong katawan nito. Inililis nito ang lalayan ng suot nitong pantalon bago nito kinuha mula sa sabitan ang isang gulok na nakalagay sa puluhan. Isinuot nito sa baywang ang sinturon kung saan nakasabit ang puluhan. Kasunod niyon ay kinuha nito ang lubid na nakasabit sa haligi ng walang dingding na kusina. Pinanood niya umakyat sa puno ng niyog si Gaba habang kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Nakita niyang bihasa ito kaya ilang sandali pa ay ibinabanan nito mula sa itaas ang isang buwig ng buko. Pagbaba nito ay biniyak nito ang mga buko. Tinulungan niya itong isalin ang sabaw at ang laman ng mga iyon sa pitsil na inabot ni Erica sa kanila. Gusto niyang ipakita kay Gaba na kaya niya makibagay alang-alang dito. Kaya game na game siyang kumain sa dahon ng saging na nakakamay. Noong una, kinakailangan pa niya nitong turuan kung paano kumain gamit ang kamay niya. Agad niyang natutuhan iyon kaya nakita niya sa mukha nito ang pagmamalaki. Bukod sa kalderetang bibi, ay mayroon ding inihaw na bangos at sinigang ni hipon. Hanggang sa pagbabalat ng mga hipon ay asikaso siya ni Gaba. Kulang na lang ay subuan siya nito. Kaya naman naging tumpulan sila ng tukso ni Erica. Nakita niya ang pagpipigil ni Sarah na mapangiti. Pagkatapos kumain ay ipinagbomba siya ni Gab ng tubig na panghugas sa mga kamay niya. Nagbali pa sila ng busog sa maliit na kubong itinayo sa gilid ng lubluban ng kalabawa. Open air iyon kaya lampas-lampasan sa kanila ang simoy ng hangin. Hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng antok. Nakita ni Gaba ang pamumungay ng mga mata niya kasunod ng ilang beses na paghikaba. Matulog ka muna, sabi nito at iminusyon na maaari siyang humiga sa upuang kawayan habang nakaunan sa mga hita nito. Dahil sa antok ay hindi na niya napahindian ang paanyayan nito. Naramdaman niyang humaplos sa buhok niya kamay nito na lalo lang nagpaantok sa kanya. Ilang sandali pa ay iginupo na kanyang namalayan. Hindi niya alam kung ilang oras siya nakatulog. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakaunan sa mga hita ni Gaba. Nakita niya nakapikit ito habang nakasandal sa kawayang haligi pero hindi niya tiyak kung tulog ito. Pinag-aralan niya ang paghinga nito. Sa normal na pagtataas at pagbaba ng dibdib nito ay natiyak niyang tulog ito. Nagkaroon siya ng pagkakataon na pag-aralan uli ang gwapong mukha nito. Napakapayapa nitong tingnan. Naramdaman niya ang udyok ng damdamin na haplusin ang pisngi nito. Hinaplos din niya ang dulo ng ilong at ang mga kilay nito. Nang dumako sa mapulang labi nito ang mga mata niya, ay naramdaman niya ang paghahangad na ganito. Lord, this isn't right. Bulong niya. Umiibig siya kay Gaba. Isang bagay na hindi niya alam kung dapat niyang konsintihin iyon. Minabuti niyang iwan na ito roon bago pa ito magising. Tinawag siya ni Erica at niyayang panoorin ang mga magsasakang abala sa pagtitreasure ng inanim palaya. Nagising si Gab pagkaraan ng mga kalahating oras nang namalayan marahil na wala na siya sa tabi nito. Nakaupo sila ni Erica sa kariton na yari sa kawayan ng lumapit ito. Nangangamoy na sa hangin ang masarap na amoy ng banana Q na niluluto ni Manong Cora para sa merienda.
Humahalo iyon sa amoy ng kaagapas sa damo. Naiinip ka ba? Tanong sa kanya ni Gab nang sinalalamang doon. Marahil iniisip nitong iyon ang dahilan na pananahimik niya. No, sabi niya at ngumiti nang lingunin ito. Nagsisimula pala ako mag-enjoy sa lugar ninyo. Ganun ba? Natutuwa ako na nagustuhan mo dito sa amin. Kahit walang signal sa bahay at kailangan mo pagtiisan ng tubig sa poso. Tumawa si Gab. Alam kong hindi ka namulat sa payak na pamumuhay. Pero sana ay mapagtiisan mo kung ano lang kaya kong ibigay sa'yo. Ano ko ba? Hindi mo kailangan sabihin yun. Wala kang alalahanin sa akin, Gab. Ngumiti si Gab bago sandaling lumayo sa kanya. Ang akala niya ay kung ano yung pinitas nito sa damuhan. Nang magbalik ito sa kinaroroonan niya, ay nakita niyang hawak nito ang isang ligaw na bulaklak na mirasol. Inilagay nito ang bulaklak sa kaliwang tenga niya. Napakaganda mo, kagaya ng isang sunflower. Sabi nito, taimtim. Ikaw ang araw na muling nagbigay ng liwanag sa mundo ko, Samantha. Magdidilim uli yun kapag nawala ka. Ngumiti siya habang ang puso niya ay napupuno ng kaligayahan dahil sa mga sinabi ni Gab. Nahipan ka ba ng hangin? Bigla ka yata naging makata. Hindi ako nagbibiro, Samantha. Okay, naniniwala na ako. Sabi na lang niya. Nagpasalamat sa Samantha nang tawagin sila ni Erica at sinabi naghihintay na ang merienda. Nakaligtas siya sa usapan sa tingin niya ay patungo sa pagiging seryoso. Pero kahit nang kumakain na sila ng banana Q at umiinom na malabig na sabaw ng buko, ay hindi na naaalis ang mga titig ni Gab sa kanya at hindi rin nawala ang mabilis na pagpintig ng puso niya. Kinagabihan ay dumating ang kamag-anak at kaibigan ng mga Martinez na ininyahan ni Lolo Jose para sa isang munting salo-salo. Ipinakalala ni Gab si Samantha sa lahat. Walang hindi nagpahayag na papuri sa dalaga. Masaya ang lahat at nagsabing hihintay na lang ng mga ito ang araw ng kasal nila. Nakangiti lang siya habang ang puso niya ay umaasam na sana ay mangyari iyon. Hindi niya alam kung bakit halos hindi na humiwali ang mga mata nila sa isa't isa. Dumating din kinagabihan si Alfred, sakay ng isang motorsiklo. Lihim siyang natawa nang lalong dumikit si Gab sa kanya habang naroon na kaibigan nito. Buong gabing nasa tabi niya ito. Sobra-sobra din ang pag-aasikaso nito sa kanya. Nakisalo si Lolo Jose sa kasiyahan ng gabing iyon. Nakakabakasan ang tuwa na mukha nito ay ayon kay Judith ay noon lang nito muling nakita sama. Paunti-unti ay binabati na siya ni Sarah. Kaya nalungkot siya nang maalalang palabas lang nila ni Gab ang lahat. Malalim na ang gabi nang umuwi ang pinakahuling bisita. Dahil nakainom si Gab ay nagpaalam itong sa kwarto na muna nito ito matutulog. Pabulong na nagbiro itong na baka kung ano para magawa nito sa kanya. Inutusan nito si Erica na samahan siya sa kwarto at natuwa naman ang babae. Hinalikan ni Gab ang likod na kamay niya bago ito nagpaalam sa kanya. Naramdaman niya ang pagpipigil nito ng damdamin. Ganon din ang nararamdaman niya. Parang ayaw niyang mahiwalay rito. Kahit pa nga dingding lang ang pagitan nila sa isa't isa. Gusto niya makita ito sa pagbulat ng mga mata niya. Gusto niyang maramdaman ang presensya nito na dati ay nagdudulot ng pagkaalangan sa kanya. Gusto niyang marinig na humahanga ito sa kanya sa maganda niyang mukha at mapupulang labi niya. Gusto niyang nasa tabi lamang niya si Gab.
Kaya ilang minuto pa silang tumayo sa tapat ng pinto ng kanya-kanyang kwarto. Tumitig sa isa't isa bago nila nagawang pumasok doon. Natuwa ang lahat na mula noong gabi nagsalo-salo ay bumaba na si Lolo Jose sa komedor para sumalo sa kanila. Para bang nagdahilan lang ito na may sakit at ngayon ay nagbalik na ang dating lakas at sigla nito. Panglimang araw na ni Samantha sa lugar na iyon kasama ni Gaba. Pansamantala niyang kinalimutan ang tungkol sa tinakasang problema. Nakamonitor sila ni Gaba sa balita at wala namang report tungkol sa pagkawala niya. Napanatag din siya na matanggap ang text message ni Juday na naghihintay lang daw ang kanyang ama sa pagbalik niya. Ayaw raw nitong ilagay siya sa kapahamakan kaya hindi ito nag-report sa mga pulis o sa media. Pero hinakayat pa rin siya ni Juday na umuwi na dahil laging malungkot ang kanyang ina. Ika-6 na araw na niya sa Paraceles. Na taong karawan ni Tono kaya kagabi pa lang ay inuutos na ng Lolo Jose ang pagkatay ng baboy at kambing para sa apo. Masaya ang paligid at maganda ang sikat ng araw. Kasing liwanag niyon ang mukha ni Gaba kapag umingiti at kinikindatan siya nito. Mukhang maganda rin ang gising ni Sarah ng umagang iyon dahil panay ang tawa nito sa mga ikinikwento ni Lolo Jose na kalokohan ni Gab noong bata pa. Tanging si Judith lang ang napansin niyang paminsan-minsang natitigilan na para ba nag-iisip ito na malalim. Pero agad din itong umingiti kapag napupunta ang topic sa husay nito sa pagluluto at paggansilyo. Ayon kay Judith, ay minana nito sa yumaong ina ang skill na iyon. Sinabi niyang nais din niyang matutuhan ang pagluluto at paggansilyo. Parang nahuhulaan na niya ang ibig sabihin ng mga ngiti na Gaba nang sumulyap ito sa kanya. Nakangiting inarapan niya ito. Alauna ng hapon, kakatayin ng baboy at kambing. Hinihintay na lang na dumating ang mga lalaking gagawa niyon. Ayaw niyang mapanood ang pagkatay sa baboy, kaya dinala muna siya ni Gaba sa ilog. Karayan ang tawag doon ni Gaba. Tirik na tirik ang araw, pero malilim sa pangpang na kinaroroonan nila dahil sa punong mangga na nasa gilid niyon. Malinaw ang tubig sa bahaging iyon at napakasarap lumangoy. Lumusong si Gab sa tubig. Hindi umabot sa dibdib ang lalim niyon, kaya nang hikayatin siya nitong lumusong ay nagpahikayat siya. Inalalayan siya ni Gab na bumaba siya sa pangpang. Halos nakayakap na ito sa bewang niya. At na magdikit ang mga katawan nila, ay na-realize niyang isa iyong maling desisyon dahil parang gusto na niyang makulong ng tuluyan sa mga bisig nito. This is not right. Pabulong na sabi niya at tinangkang kumawala mula sa pagkakayakap ni Gaba. Sumasal ang dibdib niya sa kaba nang maramdaman ang matigas na bagay na bumubundol sa puso niya. Napulunok siya. Paanong magiging mali, Samantha? Tanong ni Gaba sa paraang pabulong. May himigan sa tono nito ang paghihirap ng kalooban. Pareho tayong malayong mahalin ang isa't isa. Napipikit siya na humaplos sa likod niya ang isang kamay nito. Kasunod niyon ay hinaplos nito ang pisngi niya. Binilangkas ng mga daliri nito ang linya ng leeg niya pababa sa kanyang balikat. Inayakyat ka, Samantha. Sinalon ni Gaba ang baba niya at inutusan siyang tumingin sa mga mata nito. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? I love you. Mahal kita. Paano mo nasasabi yun? Napakaaga para hindi ko kailangan ng maraming taon bago ko matiyak sa sarili kong mahal kita. Naramdaman ko yun habang pinagmamasdan kitang nakikipaglaro sa kambal. Habang pinagmamasdan kitang natutulog at inaamoy ang buhok mo. Habang hinahabol ka ng inahing manok.
habang nakaupo ka sa kariton at nililipad ng hangin ng buhok mo. Habang kausap ka ni Alfred, pero ang mga ngiti mo ay sa akin mo ibinibigay. Mula noon, ikaw na nandito sa puso ko. I don't know what to say. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Hindi niya alam na sa bawat sandali ay nakabantay sa bawat kilos niya si Gaba. At parang munting kamay iyon na humaplas sa puso niya. Sabihin mong mahal mo rin ako, Samantha. Huwag ka na magtago dahil ramdam ko iyon. Sasama ka ba sa akin dito kung wala kang gusto sa akin? Hinampas niya ito sa dibdib dahil nasukol siya. Alam mo, ang problema lang sa'yo, masyado kang bilib sa sarili mo eh. Masyado kang mayabang. Marunong lang ako bumasa ng mga kilos mo. Alam ko rin na gusto mong halikan kita ngayon, di ba? Ewan ko sa'yo. Kung tama ka, anong gagawin mo? Hamon niya rito. Hahalikan kita. Seryosong sabi ni Gaba. Higit na naging masuyo ang mga kamay nitong humahaplo sa likod at braso niya. Pero magpapaalam muna ako. Maaari po ba, Ma'am Samantha? Niloloko mo ba ako? Kunwari ay hinampas niya ito sa balikat. Tumawa siya upang pagtakpan ang kaba na guumapaw sa dibdib niya. Okay, kiss away. It was pure bliss. Nang lumapat ang mga labi ni Gaba sa mga labi niya, ay napapikit siya. Ninamnam niya ang tamis ng mga halik nito habang humahaplos ang kamay niya sa matipunong dibdib nito. He was a good kisser, no doubt about it. Pakiramdam ni Samantha ay bibigay ang mga tuhod niya na nanlalambot sa masarap na sensasyong hatid ng mga halik nito. Kung aangkinin siya roon ni Gaba, ay tiyak na makukuha siya nito. Dahil ang isip niya ay tuluyan ng pinangababawa ng damdaming lumukob sa buong pagkatao niya at hindi na niya matakasan iyon. They were both panting with desire na magdesisyon si Gab na hanggang doon na lang muna ang dapat nilang pagsaluhan. Inilangoy nila ang init na kanilang mga katawan. Hinahalikan ng isa't isa tuwing aahon sa tubig. Alam niya ang paghihirap na kalooban ni Gab sa pagpipigil nito. Pero hanggang sa huli, ipinairal ng binata ang pagiging Maginoo. Kaya lalo niyang iniibig ito. At handa siyang ipaglaban ang pag-ibig na iyon kahit buong mundo pa ang humadlang sa kanila. Nakaupo na lang sila sa pangpang at pinagmamasdan sa malayo ang backhoe na naglalaman ng mga buhangin sa mga truck na dumating si Tono sakay ng bisikleta. Humahago sa sinabi ng binatilyong pinababalik na sila ni Lolo Jose sa malaking bahay at may dumating daw na mga bisita. Noong una, hindi pa nito masabi kung sino ang mga iyon. Huwag kang mabibigla, Manong. Paparaw ni Manong Samantha yung dumating kasama ni Manong Boyet. Pagkarinig sa sinabi ni Tono, nagkatinginan sila ni Gaba. Hindi mawawala ang pag-alala niya sa maaaring mangyari kapag humarap sila ng binata sa papa niya. Pero ang mahigpit na hawak nila sa kamay sa isa't isa ay palatandaan na nakahanda sila. Parating pa lang sila ay natanaw ni Samantha ang dalawang SUV na nakaparada sa harap ng malaking bahay. Ang yaman niyo pala, Manang Samantha. Narinig ko po ang sinabi ni Manong Kanor kay Mama. Ani ni Tono na ilang metro na lang ang layo nila sa bakuran. Nakangiting inabot ni Yampes nito at hinaplos iyon. Mas mayaman ako ngayon dahil nakilala ko si Manong Gab mo. Nakangiting sumulyap sa kanya si Gaba. Pero alam niyang kinakabahan din ito kagaya niya. Ang papa niya ay may ugaling temperamental. Hindi niya alam kung ano talaga nag-reaction nito sa pagkawala niya ng halos 1 linggo o kung na-realize nito ang pagkakamali.
o pinanghahawakan pa rin nito ang desisyong ipapakasal siya kay Jericho? Will be okay, Gab. Hindi ako pipilit ni Papa na magpasal kay Jericho. I will only marry the man I love. At ikaw iyon. Paniniyak Rhea rito habang naglalakad sila na magkahawak kamay patungo sa malaking bahay. Bumukas ang kapanatagan sa mukha nito nang marinig ang pangako niya. Samantha! Samantha! Tumitiling sumalubong sa kanila si Judaya. Niyakap siya nito na mahigpit. Napaluha ito nang pagmasdan siya at hawakan ng mga braso niya na barabang tinitingnan nito kung may nawala sa kanya. You drove us all crazy. Did you know that? I'm okay, Judaya. Wala ka dapat ipag-alala. I found my true love. Pagkasabi niyon, ay nilingon niya si Gaba. Alam mo, marami ka dapat ipaliwanag sa akin. Umirap ito. Saka hinarap si Gaba. Inalagaan mo ba siya ng mabuti? Oh yeah, I'm sure. Higit pa siguro sa pag-aalaga ang ginawa mo. Tinawanan nila ang antics nito. Paano mo naging true love ang crush ko, ha? Biro pa nito nang hawakan na sila sa tig-isang kamay at iginaya papasok sa loob. Pinagtaka niya ang masayang disposisyon ni Judaya. Gayong dapat ay natatakot ito dahil sa maaaring gawin ng papa niya sa kanya at kay Gaba. Bago pa siya makapag-usisa sa kaibigan, ay nakapasok na sila sa maluwang na pinto at ngayon ay patungo na sila sa sala. Walang sigawan o awayan na inaasahan niyang madaratan nila roon. Sa halip, ay inabutan nilang masayang nag-uusap sa sala ang papa niya at si Lolo Jose. Nakapalibot sa dalawa, sina Judith, Manang Cora at Mang Kanor. Bala nandito na sila. Sabi ni Lolo Jose pagkakita sa kanila ni Gaba. Balae? Ang papa ba niya ang tinutukoy nito? Iha, nag-alala kami sa iyo ng mama mo. Sabi ng papa niya at ibunuka ang mga palad. Walang bakas na galit sa mukha nito. Papa, I'm sorry. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Ayoko talaga mapakasal kay Jericho I understand you now. Mahinahong sabi nito. Mula ngayon, hindi ko na pakialaman ang buhay mo. Basta bumalik ka lang sa amin ng mama mo. Nasaan si mama? Tanong niya nang maalala ang kanyang ina. Nagtaka siya na wala ito roon. Isinugod namin siya sa ospital kahapon. Pero stress out lang daw siya, sabi ng doktor. Hindi siya pinayagang bumiyahe. She will be okay. Lalo na kapag nakita ka niya. Isang karangalan nakarating kayo rito sa amin, sir. Sabad ni Gaba. At inilahad nito ang kamay sa papa niya. Nagtiim ang mga baga ng papa niya. Pero nakahinga siya ng maluwang. Nang tanggapin nito ang pakikipagkamay ng binata. Nagtama ang mga mata ng dalawang lalaki. Tila hinahamon ng isa't isa. Ang papa niya ang una nagbaba ng tingin. Bumuntong hininga ito. I would have acted differently. If it wasn't your grandson, Colonel Martinez. Kilala mo ako. Napapailing na sabi nito sa matandang lalaki. Nasa tono nito na tinanggap na nito ang pagkatalo. At kilala mo rin ako, Ricardo. Ani ni Lolo Jose at inakbayan ng papa niya. Kanina pa siya nagtataka kung bakit tila matagal na magkakilala ang mga ito. Lahi namin matatapang at minana ng aking apo ang ugali kong iyon. Duda ako kung papayag pa siya ipakasal mo sa iba sa Samantha. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Kolonel. Hindi ako tututol sa pag-iibigan nila. Pero ang anak ko pa rin magdesisyon. Hindi ako makikialam. Mahal ko po anak niyo, sir. Hindi ko siya lolokohin. Wala na kayo ibang mamahalin pa habang ako'y nabubuhay. Matatag na sabi ni Gaba. Kulang na lang ay itaas nito ang kanang kamay bilang panunumpa na totoo ang lahat ng sinasabi nito. I love him too pa.
Kahit isa lamang siyang probinsyano, pogi naman di ba? Aniyang nilangkapan ng biro ang sinabi. Natawa ang lahat habang napakamot naman ng ulo si Gaba. Hindi natin kailangan madali ng usapan, Ricardo. Hintay natin maluto ang kambing. Napakatagal nating hindi nagkita at marami tayong pagkikwentuhan. Magtatampo ako kung hindi mo pagbibigyan. Niyaya ni Lolo Jose ang papa niya palabas ng bahay. Iniutos kay Judith at kay Manang Cora na maghain ng pagkain para sa mga bagong dating. Marami pa tayong dapat pag-usapan, Gaba. And you, young lady, you have a lot explaining to do. Sabi ng papa niya bago sumunod kay Lolo Jose. Hindi pa rin makapaniwala si Samantha na ganong kadali natanggap ng papa niya si Gaba. Ano man ang pinag-usapan ng mga ito habang hinihintay sila ay tila naging sapat upang maliwanagan ng papa niya. Nagtatanong ang sulyap na ipinukol niya kay Judaya. Nagkipit balikat lang ito. Tila wala ring alam. Maya-maya pa ay narinig nilang nagpaliwanag si Mang Kanor hanggang sa naging malinaw ang lahat sa kanila. Dating sundalo ang papa niya bago na pangasawa ang mama niya. Magkasama ang papa niya at si Lolo Jose sa army. Ang military operation na naging dahilan ng pagkaputol ng isang binti ni Lolo Jose ay siya ring military operation kung saan ay muntik nang mamatay ang papa niya. Buhay ang papa niya dahil sa binting isinakripisyo ni Lolo Jose. Narinig na niya noon ang kwentong iyon sa kanyang papa. Pero sino nag-aakala na ang lolo ni Gaba ang tinutukoy nito na lalaki nagligtas sa buhay nito? At isa pa, nang pumasok si Gab bilang hardinero, ay iba ang ginamit itong apelyido. Napakaliit ang mundo, di ba? Wala sa loob na sabi niya nang marinig ang kwento ni Mang Kanor. Tumango si Gaba, pero pilyo ang ngiti naglalaro sa mga labi nito habang pinagmamasdan ang damit niyang bahagya na natuyos ng hangin. Dumating na nga pala ang pinadeliver kong mineral water, sabi nito. Ilang araw daw nasira ang kanilang truck, kaya ngayon lang sila nakapag-deliver. Oh, salamat ka ba? Natatawang bulala si Samantha. Hindi niya akalaing tutupar nito ang inakala niyang biro lang nito noon. Anong meron sa mineral water? Nagtatakang tanong ni Judaya. Hindi nila ito sinagot. Bagkos ay magkahawak kamay silang lumabas ni Gab ng bahay. Nakita niyang isinali ng delivery boy ang mineral water sa drama. Hoy, sandali! Ano nga mayroon sa mineral water? Tanong ni Judaya na sumunod pala sa kanila. Malalaman mo rin. Natatawang sabi ni Gaba bago hinalikan ang likod ng palad niya. Inayayat ka, Samantha. Sabi nito habang buong pagmamahal na nakatitig sa mga mata niya. Ang tawang pinakawalan niya, ang pinakamasaya na yatang tawang nagawa niya buong buhay niya. Habang pinagmamasdan niya si Gaba, ay hindi pa rin siya makapaniwalang iibigin niya ang puging probinsyanong ito. Ayaw na niyang malayo kailanman sa piling nito. I love you too, Gaba. Dumukwang siya at hinalikan ito sa pisngi. Inayayat kamit. Bulong niya sa lalaki. 2 araw mula nang dumating ang papa ni Samantha ay sumunod dito ang mama niya. Mahigpit ang pagkakayakap ng ina sa kanya na makita siya. Labis ang saya na may halong pagsisisi sa nangyari sa kanya. Nangako ito na hindi na niya sasang-ayunan ng papa niya kung sakaling makailam uli ang papa niya sa buhay niya. Sinunod na kausapin ng mama niya si Gaba at niyakap din ito na parang isang tunay na anak. Mabilis nagkasundo ang mga magulang niya at ang pamilya ni Gaba, lalo na't may nakaraan ang lolo nito at ang papa niya. Masaya sila ni Gaba na kahit pinakailaman ang kanilang buhay pag-ibig ng pamilya nila, ay nagpapasalamat sila dahil pinagtagpo sila ng sitwasyong iyon.
Hindi na umuwi ang mga magulang ni Samantha. 2 araw mula nang dumating ang mama niya. Nagpadala ng ilang van ang papa ni Samantha para sa mga gamit at kakailanganin sa mabilis na planong pagpakasal nila. Walang humadlang at ang lahat ay sumang-ayon sa kasalang iyon. Sa malawak na lupain ni Don Jose, ginanap ang kasal nila na Gaba. Masaya ang lahat, kabilang doon sina Alfred at Isabella na parehong abay sa kasal nila. Maid of honor naman si Sarah na sa kalaunan ay naging malapit sa kanya ang dalaga. Wala nga makakapigil kapag tunay ang pag-ibig na nararamdaman ng 2 tao. Sadyang gumagawa ang mundo ng paraan para ipaglapit ang kapalaran ng 2 taong nagmamahalan. Minsan dadaan tayo sa pagsubok na minsan ay inaakala natin katapusan iyon ng ating buhay. Pero ang hindi natin alam ay ito ang way para makuha natin ang saya na matagalan nating inaasama. 2 taong pinagtagpo sa maling desisyon na nagawa ng sitwasyon pero ginamit ang sitwasyong ito upang matagpuan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa mga mata ng taong nakapaligid sa kanila. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV at sana suportahan niyo po muli ang mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po at hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.